Oo naman. Agad na sagot ko. Sasabihin ko din sana sa kanya na mahal ko siya, pero wag na lang. May pakiramdam din naman si Jeho. Sasama ba ako sa kanya kung wala akong nararamdaman? Hindi ka ba nagbibiro, sweetheart? Mukha ba akong nagbibiro? Seryosong tanong ko. Um, if I say yes, maniniwala ka ba sa akin? Malambing niyang tanong. Hindi naman kasi yan totoo. Masaya talaga ako kapag kasama kita. Giit ko. Okay, naniniwala na ako. But one more question, sweetheart. Sana'y masagot mo ko ng tama. I need your answer that comes from your heart. Tell me the truth. Do you still love me? Walang ligoy na tanong nito. Mas lalo akong kinabahan sa kanyang tanong. Kailangan na ba niyang malaman na mahal ko pa din siya hanggang ngayon? Pero yun naman ang totoo eh. Hanggang saan ko ba kayang itago sa kanyang nararamdaman ko? Kapag huli na ang lahat? Hindi. Need niyang malaman yon. Ang tunay kong nararamdaman para sa kanya na hindi siya kailanman nawala sa puso ko. Sweetheart, please. I need your answer para alam ko. Do you still love me, sweetheart? Malambing niyang tanong. Jeho, gusto mo ba talagang malaman na totoo kung anong nararamdaman ko para sa'yo? Hindi mo ba nararamdaman dyan sa puso mo? Sasama ba ako sa'yo kung hindi ko gusto? Nagalit ba ako sa'yo na dito mo ko dinala? Jeho, mahal kita. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sabi ko, kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Niyakap ako agad ni Jeho habang ang isang palad nito ay marahan ng paghagod nito sa aking likod. Dinig na dinig ko ang pintig ng kanyang puso habang nasa kanyang dibdib ako na nakakulong sa kanyang mga bisig. Thank you, sweetheart, dahil pinasaya mo ako sa araw na to. Hindi mo lang ako pinasaya. Sobrang saya ko, sweetheart. Pangako, hindi na kita sasaktan. Banayad niyang sabi. Matagal na ganoon ang aming posisyon hanggang sa kumalas ito sa akin. Nagtama muli ang aming mga mata nang iangat niya ang aking baba at marahan niyang pinahid ang mga luha sa aking mga mata gamit ang malambot niyang hinlalaking daliri. I love you, sweetheart. Malambing nitong sabi, kasabay ng pagsiil nito ng halik sa aking labi. Naging masaya naman ang mga araw na magkasama ang dalawa. Ilang araw pa lang sila nananatili ay tila ayaw na ni Kyril na umalis si Jeho dahil gusto niya ito palaging nakikita at nakakasama. Pagkagising pa lang ni Kyril sa umaga ay parating wala ito sa kanyang tabi si Jeho. Isang note lamang ang binabasa niya sa tuwing naiiwan siya. Naiintindihan naman niya ito dahil alam niyang maaga itong nagigising at kadalasang kasarapan pa ng pagtulog sa tuwing umaalis ito. Naging abala si Jeho nitong mga nakaraang araw dahil sa kanyang trabaho. Minsan ay gabi na ito umuuwi pero agad namang inaasikaso ni Kyril kapag nakikita niyang pagod ito. Hindi na din sila gaanong nakapag-uusap dahil pagod pa ito mula sa biyahe. Minsan naawa na din si Kyril kay Jeho pero baliwala lang yun kay Jeho kapag si Kyril ang kanyang kasama. Matuloy na lumipas ang mga araw. Isang buwan na rin silang naninirahan sa rest house na pagmamay-ari nito sa Quezon. Bagamat namimiss niya din ang mga kambal niyang mga anak, gusto na sanang ipagtapat yun ni Kyril na may anak silang dalawa. Ngunit hindi niya makausap ng maayos si Jeho. Sabi nito ay may tinatapos lang itong trabaho, kaya ganito ito kaabala sa mga nakalipas na mga araw. Nabalitaan din ito sa kanyang ama na pinaghahanap na siya ni Don Escobar. Natakot siya dahil pinagbantaan pa ang kanyang ama na kasalukuyang nasa probinsya ito ngayon. Paroon pa rito si Kyril, hindi mapakali. Gusto niyang umuwi ngayon para makita kung ano ang kalagayan ng kanyang pamilya. Natatakot siya sa pwedeng gawin sa kanila ni Don Escobar. Nanatili lamang siyang kalmado dahil ayaw niyang mag-isip ng masama sa kanyang pamilya. Kasalukuyang nagluluto na siya ng pananghalian niya. Mag-isa lamang siya sa rest house. Bigla na lang itong nakaramdam ng pagkaba sa kanyang dibdib. Napaigtad siya nang makarinig ng ilang pagkatok mula sa pinto. Nagtaka naman ito dahil hindi naman ganito si Jeho kapag dumarating ito. At saka isa pa, gabi na ito kung umuwi dito. Napangiwi na lang ito dahil sa pagtataka niya nang sunod-sunod na ang mga katok mula sa pinto. Patungo na sana siya sa pinto nang makatanggap siya ng mga mensahe. Agad niyang dinukot sa bulsa ng suot niyang short ang kanyang sipi.
Nakangiti siya nang mabasa niyang mensahe ni Jeho. Maaga daw itong uuwi at may pa-good time pang nalalaman ito. Ang hilig mo talagang magsurpresa, ani niya. Kaya walang ligoy na binuksan niya ang pinto na may kasamang pagngiti. Napaawang na lang ang ibabang labi niya dahil nasurpresa sa nakita niya. Nasurpresa ka ba, Kyril? Ani ni Don Escobar. Lumakas ang aking pagkaba nang makita kong si Don Escobar ang narito. Hindi ko inaasahan na matutuntun nila ako dito. Anong ginagawa niyo dito? Paano niyong nalaman na narito ako? Kinakabahan na tanong ko. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Pagkus ay hinawakan nila ako at kinaladkad papasok sa loob ng bahay. Bitawan niyo ako! Ano ba? Sigaw ko kasabay ng pagpupumiglas ko sa kanila habang mahigpit ang hawak nila sa aking mga kamay. Huwag kang mag-alala, bibitawan ka din namin. Ani ng lalaking may hawak sa akin. Pinaupo nila ako dito sa upuan at bahagyang binitawan ng pagkakahawak ng mga kamay nila sa akin. O heto, isulat mo ang mga ito. Gayahin mong nakasulat riyan. Dalian mo. Inis niyang sabi nang may inilapag itong papel sa mesa. Kunot noong binasa ko nakasulat doon. Halos nasaktan ako sa mga nakasulat sa papel. Hindi ko magagawa yung pinapagawa niyo sa akin. Ayoko siyang saktan. Naiiyak na ani ko. Gawin mo na lang, iha, ang pinapagawa ko sa'yo para walang madamay na kapamilya mo. Walang madadamay. Ani ni Don Escobar. Umiling ako na may kasamang pag-iyak at agad ko din pinahid ang mga luhang pumatak sa mga mata ko. Isama niyo na lang ako. Hindi na kailangan na gawin ko pa to. Please, ayokong saktan si Jeho. Ani ko sabay singhap ko. Naninikip na din ang aking dibdib dahil sa sakit na nadarama ng aking puso. Bahagyang kumapit sa akin si Don Escobar. Kaya nga isulat mo na yan para masaktan siya at para hindi ka na niya sundan at hanapin pa. Nakakaintindi ka ba, iha? Madiing ani nito. Umiling ako. Nakita ko sa mga mata niya ang pag-igting ng mga panga nito. Kaya ako natakot at makasaktan nila ako. Ano? Gagawin mo ba? Sigaw nito kaya ako napaigtad sa kinauupuan ko. Napilitan akong humawak agad ng isang ballpen. Ayokong gawin ang mga pinapagawa nila. Dahil tagos sa puso kong sakit at labag sa kagustuhan ko na gawin ito. Habang isinusulat ko sa papel ang mga salitang magpapasakit sa damdamin ni Jeho. Para ko na din siyang pinatay ng paulit-ulit dito sa puso ko. I'm sorry, Jeho. I'm sorry. Jeho's POV. Kay lawak ng pagkakangiti ni Jeho nang siya'y papauwi na. May inihanda kasi itong sorpresa para sana kay Kyril. Ito ang kanyang pinagkakaabalahan mula nang siya'y palaging umaalis sa bahay. Hindi ito alam ni Kyril. Hapon na nga nang siya'y makarating sa bahay. Ang tahimik ng bahay, yun ang kanyang pakiramdam. Pagkabukas niya ng pinto, diretso pasok na ito na hindi na niya nagawa pang isarado ang pinto. Walang tao nang datnan niya ito sa loob. Dumiretso agad siya ng kwarto at baka natutulog lang doon si Kyril. Sweetheart! Tawag ko pagkabukas ko ng pinto ng kwarto pero walang tao at wala ding nasagot. Nangunot ang aking noo at kinabahan. Bumaba akong muli para hanapin ito sa kusina pero nakita kong may niluto naman itong ulam sa kalan. Sweetheart? Tawag ko pero wala talagang sumasagot. Naisipan ko magpunta sa labas at baka naroon lang ito. Pero wala talaga nang libutin ko ang paligid. Pumasok akong muli at baka pinagtataguan lang niya ako sa loob. Pero hinanap ko na din ang bawat sulok ng bahay. Ay hindi ko talaga siya mahanap. Biglang nagawi ang paningin ko sa isang mesa. Nang may makita akong isang papel na nakatiklop doon. Tinungo ko ito at dinampot ang puting papel na nakatiklop. Nag-igting ang aking panga sa tindi ng galit nang mabasa ko ito. Nilukot ko at galit na inihagis ko ito sa sahig. Naupo ako at sinabunot ang aking buhok. Bigla na lang tumulo ang luha ko sa aking mga mata. Oo, ang sakit na malaman ng katotohanan na pinaglaruan lang niya ako. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon mo pa ito ginawa, Kyril? Kung kailan handa na akong pakasalan ka. Pero balak mo pa din pala akong iwan. I hate you. I hate you. Napatingin ako sa harap ng bahay kung saan dito namin inumpisahang mangarap. Handa na akong iwan at ibaon siya sa limot kung ito lang ang magpapasaya sa kanya.
kakalimutan na din kita. Tuluyan na nga niyang iniwan ng bahay. Nilukob na siya ng matinding galit nang siya ay pasakay na sa kanyang sasakyan. Sobrang sakit sa kanyang puso na parang paulit-ulit na tinutusok ang sakit dahil sa labis siyang nasaktan kay Kyrell. Mabilis niyang pinasibad ang sasakyan nito, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Hinayaan niya lang itong tumulo, dahil kahit ilang beses pa niya itong punasan ay ganoon pa din, dahil hindi niya mapigilan ang paghikbi niya. Malalim na ang gabi nang siya'y makarating sa isang bar. Mag-isa niya lamang umiinom ngayon. Baka sakaling maibsan ng konti ang sakit na nadarama niya sa kanyang puso, habang tinutungga nito ang alak. Pakiramdam niya ay hindi na talaga matanggal ang sakit na nadarama niya dahil bawat lagok niya ng alak ay naaalala lamang niya ang sakit na ginawa sa kanya ni Kyrell. "Hey, are you alone?" Tanong ng isang babae kay Jeho nang may tumabi sa kanya. Matamang napatingin siya rito at nabighani siya sa ganda ng babae nang makita niya ito. Nakaisip siya ng paraan at susubukan niyang muli kung ano siya dati. Ang dating kinagawian niya. "Wait me until I finish this one." Hani nito nang naisang lagok niya ang isang bote ng alak na kanina pa niya hawak-hawak. Kay lawak naman ang pagkakangiti ng babaeng tumabi sa kanya dahil hindi nito inaasahan na papansinin siya ng isang gwapong bilyonaryo. Tila nauunawaan nitong nais niyang sabihin. "Tila may problema ka ata ngayon, babe?" Tanong nito na may pangaakit sa kanyang boses. Tinapunan ko siya ng masamang tingin. "Shut up your mouth kung gusto mo akong maka one night stand. And I know, that's what you really want from me." Pagdidiin ko. "Yes, you're right. And by the way, I'm Crystal." Nakangiting ani nito. "I have no time to know about yourself. Just watch me, okay?" "Okay, calm down, babe. Kanina pa nga kita pinapanood eh." Ani nito sabay hawak sa aking hita. Naningkit ang aking mga mata nang haplusin nito ang aking hita. Patuloy niya lamang yung ginagawa na walang anumang pagtutol sa ginagawa niya. What the heck? Nadadala ko sa bawat paghaplos ng kanyang palad sa aking hita. Pinilit kong huwag madala but I want her now. I will try kung makakaya kong kalimutan sa isang gabi lang ang sakit na aking nadarama. I invite her to go outside. Sumama naman ito sa akin. Tuluyan na nga akong nadala sa init na aking nararamdaman ngayon. Pumasok kaming dalawa sa loob ng aking sasakyan at doon namin inilabas ang init na nararamdaman naming dalawa. Hindi lang init, kundi dahil gusto kong makalimot sa masalimuot na nangyari sa akin. I want to forget her in my heart and in my mind. Kinabukasan nagising na lang ako na masakit ang aking ulo. Narito pala ako sa aking sasakyan at nakita kong may katabi akong babae. Hindi ko na maalala ang nangyari sa akin kagabi dahil sa sobrang kalasingan ko. Pareho din kaming walang damit ng babae na hanggang ngayon ay sarap na sarap pa din siya sa pagtulog niya. Ginising ko siya agad nang matapos na ako magbihis. Ayaw pa niyang gumising kaya iniwan ko na lang siya sa loob ng aking sasakyan. Umuwi ako ng mansyon para ayusin ang aking mga gamit. Pero nakatanggap na lang ako ng mensahe mula sa new number. Binasa ko ito at nagtaka dahil may gustong makipagkita sa akin bukas at may aaminin daw itong napakahalaga. Kaya need kong pumunta sa lugar kung saan kami magkikita. Para i-ignore that message. Wala na akong panahon sa mga ganitong bagay dahil wala naman na akong dapat na malaman kung tungkol man ito sa kanya. Abala ako ngayon sa aking trabaho dahil gusto kong matapos ng lahat. Because later ihahanda ko ng aking sarili para sa pag-alis. Gabi na nang matapos ko ng aking trabaho, ginugol ko lahat ng oras ko sa aking trabaho para hindi ko siya maalala. But I can't forget her. Para siyang nakadikit na sa aking isipan na hindi ko na matanggal. Dito ko na tinapos sa aking penthouse sa mga dapat na tapusin. 10:00 na ng gabi. Hindi ko magawang matulog then suddenly my phone rang. Saglit lamang yon dahil agad din niyang pinatay ang tawag. But I receive a text message. Yun na naman ang number na nag-text kanina. Napaisip ako kung makikipagkita ba ako or not. Pero nakapag-decide na ako na aalis na ako bukas ng maaga. Bahala siya kung ayaw niya magpakilala sa akin. I deleted her messages dahil wala namang kwentang bagay na yon. Kung tutuusin ay wala na akong tiwala sa mga tao ngayon. Bakit nga ba hindi?
Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Habang nakapikit ang aking dalawang mga mata, hindi ko siya maialis sa aking isip. Lagi ko siyang nakikita sa aking isip. Mas lalo lang ako nasasaktan sa tuwing naiisip ko siya. Ark, fuck, I hate you. I hate you. Sigaw ko sa loob ng aking kwarto. Naibato ko pa ang aking unan sa sahig dahil sa inis ko. Napabugan na lamang ako ng hangin sa aking bibig dahil sa galit na aking nadarama. Kinabukasan nakahanda na ako sa pag-alis. Sinundo pa ako ng mga kaibigan ko dito sa penthouse para ihatid nila ako sa airport. Pero nakatanggap ako ng tawag at iyong numero na naman ang rumihistro sa screen ng aking CP. Hindi ko sinagot ang tawag at ini-off ang aking CP. Wala akong balak na makipagkita sa kanya ngayon. Are you ready? Tanong ni Yago. Yeah, at kayo nang bahala magsabi kay Lola at kay Dad. Alam kong pipigilan lang nila ako sa pag-alis. Ani ko. Alam mo na ba ang news? Seryosong ani nito. Kumunot ang aking noo dahil wala naman akong alam na balita. Anong balita ba yan, Yago? Tanong ko nang makaalis na kami. Patungo na kami ngayon ng airport. Ikakasal na si Luke. Magaling siyang pumili ng pakakasalan niya. She's beautiful. Ani nito. Nag-igting ang aking panga dahil sa galit. Hindi na ako mabibigla kung ikasal man silang dalawa. Ito ba ang igaganti niya sa akin? Dahil sa kasalanan ng pamilya ko, kung bakit nakulong ang kanyang ama, pero wala akong pagsisisihan sa nangyari sa kanila. She didn't trust me. Hindi siya nagkwento tungkol sa ama niya. Hindi niya ba alam kung ano ang kaya kong gawin na maaari ko siyang matulungan? But why? Pinaramdam lang niya sa akin na hindi ako mapagkakatiwalaan. Na kaya ko namang ibigay sa kanyang nais niya. Halos binigay ko na sa kanyang buong tiwala ko. But her? Kinawa niya lang akong tanga. Pinaglihiman niya ako simula pa lang. Tinanggap ko ang lahat ng yon at inintindi. Pero ako, hindi na ako nadala sa mga kasinungalingan niya. Because I love her. Damn it. Kalaunan narating din namin ang airport. Inihahanda ko ng aking sarili sa pag-alis. Habang nagpapaalam ako, mabigat sa loob ko ang pag-alis. Pero ito na lang ang tanging paraan para makalimutan siya. Kay Real's POV. After 1 week, nabalitaan kong umalis na si Jeho at kasalukuyan nasa ibang bansa ito. Nalaman ko lang ito sa aking kapatid na babae dahil pinuntahan niya ito kung saan siya nakatira. Ako ang nag-utos sa kapatid ko na ipaalam ang aking sekreto na isang setup lamang ang nangyari. Alam kong siya lang ang makakatulong sa akin pero hindi siya nakipagkita sa kapatid ko. Alam kong galit siya ngayon sa akin dahil sinaktan ko siya na hindi naman yun ang aking layunin. Hindi ko siya nais na saktan. Pero kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat ng ito. Ang sakit. Hindi man lang niya nalaman ang katotohanan na may anak kaming dalawa. Ayokong pati ang anak namin ni Jeho ay akuin ni Luke. Kung malaman man niyang may anak kaming dalawa. Hindi na kaya ng aking konsensya dahil sobra ng mga pasakit na ibinigay ko sa kanya. Kahit ikasal man ako kay Luke, hindi mawawala sa puso ko ang lalaking naging una sa aking puso. Ang lalaking minahal ko ng buong puso ko. Kasalukuyan akong narito sa loob ng isang silid. Kinulong ako para hindi makatakas. Tanging pagbisita lang ni Itay ay saka ako makakalabas ng aking silid. Mag-uusap kaming dalawa pero may 2 bantay pang nakamasid sa amin. Para akong isang preso na hindi ko ito naranasan kay Jeho na ang akala ko'y ganun ang kanyang gagawin. Pero mali ako. Ang tanga-tanga ko. Kung noon pa sana ako nagsabi sa kanya, hindi ito mangyayari sa akin dahil alam kong sobrang mahal ako ni Jeho. At magagawa niya akong tulungan sa panganib. Isang panganib na hindi ko nais maikasal kay Luke na habang buhay ko itong pagsisisihan. Walang araw na hindi ako umiyak. Pero hinahayaan lang yun ni Luke. Maski sa pagkain ay hindi ko magawang kumain. Hindi naman siya nagagalit sa akin at tanging ang ama lang niyang may masamang tingin sa akin dahil ramdam ko na galit siya sa akin. Narito ako sa isang silid, walang ganang kumain dahil sa lagi akong tulala. Laging si Jeho laman ng aking isipan. Lalo lamang ako nalulungkot na wala na akong balita sa kanya. Siguro ginagawa na niya akong kalimutan. I'm sorry, Jeho. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang una't uling lalaking mamahalin ko. Habang ako'y nabubuhay, masakit din para sa akin ang paghiwalayin tayong dalawa. Please, huwag kang maniwala sa isang setup. After 1 month, kinasal na kami ni Luke.
Nakaramdam ako ng panghihina sa aking sarili at araw-araw akong wala sa sarili, pero nariyan si Luke at hindi niya ako pinapabayaan. Pero hindi siyang aking kailangan kundi si Jeho. May time din na nagagalit siya sa akin dahil hindi na ako kumakain. Ang laki na din ang ipinayat ko. Kahit bisitahin pa ako ni Itay at ng mga kamag-anak ko ay hindi ko magawang maging masaya. Nilukob na matinding kalungkutan ng buhay ko. Iniisip kong gusto ko na lang mawala kung hindi naman si Jehong magiging kasama ko habang buhay. Minsan natakot ako nang sabihin sa akin ni Luke na titira kami sa ibang bansa para dun magbagong buhay, pero hindi ako pumayag sa nais niya. Ilalayo niya ako sa aking pamilya. Mas lalo lang akong malulungkot kung pati pamilya ko ilalayo din nila sa akin. Lumipas ang 1 taon. Naipanganak ko na din ang anak namin ni Jeho. Ngunit hindi ko kapiling ang aking anak dahil mas lalo lang nagagalit sa akin si Luke kapag nakikita niya ang sanggol. Nasa pangangalaga siya ngayon ng aking ama kasama ang mga kapatid niya. Galit ang naramdaman ni Luke para sa akin dahil ni minsan ay hindi niya pa ako nagawang sipingan simula nang kami kinasal. Ikinulong niya ako sa sarili naming mansyon at minsan ay napagbubuhatan din niya ako ng mga kamay niya. At lahat ng yun ay aking tiniis. Sobra ako na-depressed noon dahil lagi kong iniisip si Jeho noon. Pero nang malaman kong nagdadalang tao ako noon, iningatan ko na ang aming anak kahit ayaw ni Luke sa bata. Sobrang sakit para sa akin. Hindi niya alam na 3 na ang aming anak.